Hello po, magandang umaga po. Blessed morning sa bawat isa, mga kapatid. Ngayon, i-share ko po sa inyo ito pong aming napagbulay-bulayan kagabi ng aking misis. So, dito po yun sa Matthew chapter 16 verse 24. So, dito sa verse na ito, sinabi ni Lord Jesus, sabi niya, "Then Jesus said to his disciples, If any of you want to come with me, you must forget yourself, carry your cross, and follow me." So, yun po sabi ni Lord Jesus sa kanyang mga disciple. Linaw ng sinasabi ni Lord para tayo ay makasunod sa Kanya. Forget yourself, carry your cross, and follow me. Sa Tagalog po yun. Dito po nakalagay din. Matthew 16 verse 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan niyang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. So, hindi po ito yung literal na literal na parang hindi na mahalaga sa iyo yung buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi po yun yung parang hindi ka na kumakain, hindi ka na naliligo, hindi ka na nagtutoothbrush or masyadong mababaw po pero ginamit ko lang po example yun. O, mahalaga pa rin po yung ating katawan. Ito po ay pinahiram lang sa atin ng Panginoon, kaya dapat din natin itong alagaan, at ito ay kung gagamitin ay para po sa Kanya, no? Kaya nga sabi nga ni Lord dun sa ibang sulat niya, sa pangalawang utos na sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ganun po yun. Kung mahal mo yung iyong sarili, may papakita mo rin yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Diba? So, balik po tayo dito sa Matthew 16 verse 24. Ang sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ang pagkakaunawa ko sa forget yourself, ayan po ang pinapatakwil ni Lord dito ay yung mga balakid, yung mga hadlang para kayo makasunod sa Kanya. So, tulad ng yung pride mo, halimbawa ikaw ay ma-pride, mapagmataas ka. So, hadlang yan para kayo makasunod sa Panginoon. Kasi pag mapagmataas ka, hindi mananahan sa'yo ang Holy Spirit. Hindi mo mararanasan ang guidance ng Holy Spirit na ikaw ay i-guide kapag mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ano pa yung mga example na pinapatakwil ni Lord? Yung mga hadlang, katulad na yung hilig ng laman mo. Halimbawa, ikaw ay yung nakikiapid or kung saan ka pupunta para magbisyo, yung mga ganyan, yung mga hadlang, tapos wala kang time sa Lord. So, parang yun yung mga para sa sarili mo. Kumbaga parang lahat ng yun, pagmamataas, hilig ng laman, yun, self-centered na yun parang para sa sarili mo na lang yan Parang paano ka makakasunod ka sa Lord? Kung meron kang mga ganun, yung parang nais mo rin na ikaw yung mapuri, kumbaga parang kiniklaim mo yung mga glory or yung papuri na dapat ay sa Panginoon. So, yan, self-centered din yan, mga kapatid. Saka yung pag-iimpok mo ng labis, yung sobrang pag-iimpok ng yaman na nawawala ka na sa align mo sa Panginoon. So, kumbaga parang doon na napopokus yung panahon, yung oras mo. So, hindi ka na
basa ng salita ng Panginoon, hindi ka na nakakapagbulay ng kanyang salita, nakakapag-meditate. So, pag labis na pag-iimpok ng yaman or labis na pagka-busy sa anumang bagay ay isa yan sa dahilan para hindi ka makasunod sa Panginoon. So, ang gusto ni Lord, itakwil mo yan. Ang mga hadlang yan, mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, sapat ang biyaya ng Panginoon. Huwag niyo po itong kalimutan. Si Lord mismo nagsabi niyan. So, kapag sinabi niya, forget yourself, carry your cross, and follow me. So, kapag naranasan niyo yan mga kapatid, naramdaman niyo yan. So, alalahanin niyo yung mga pinapatakwil niya. Yun nga yung mga ganong example. So, kasi hindi center si Lord nun eh. Ang center nun ay yung mga makamundong gawain. Yun ang center nun. At ayaw ni Lord na tayo ay maging makamundo, no? Mga kapatid, pinalalahanan niya tayo dito. Basahin po natin ang 1 John chapter 2 verse 15. Unang Juan chapter 2 verse 15. Ayan, sabi dito sa unang Juan, do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you do not love the Father. Everything that belongs to the world, what the sinful self desire. So sabi ni Lord, what people see and want, and what people see and want, and everything in this world that people are so proud of. Dito na lang sa Tagalog mga kapatid, ano? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Di ba? Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Itong reminders ng Lord, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So yun mga kapatid, ang reminders ng Lord kung bakit hindi dapat lubusang pokosan or lubusang itenga mo yung iyong sarili sa mundong ito, no? May mga pinapatakwil si Lord para tayo ay makasunod sa Kanya. So, kailangan din natin gawin yun mga kapatid. Sacrifice pa rin po, no? Dahil si Lord, alam nyo naman, siya yung pinakadakilang sakripisyo. Siya yung nag-sacrifice mga kapatid. Kumbaga, kaya niya na babanggit yan mga kapatid na kailangan din natin gawin kasi siya mismo yung best example niyan yung kanyang salita. So, maintindihan natin yan mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Carry your cross. So, sabi ni Lord, carry your cross. Di ba kanina, forget yourself. Ngayon, carry your cross. Sa Lucas, ang ibang salin yan ay carry your cross every day. So, hindi yan literal na cross na buhat-buhat ni Lord Jesus. Yung mayroon siyang cross na doon siya ipinako, mga kapatid. Hindi po yun ang sinasabi ni Lord dito. Nililinaw niya na carry your cross every day. So, yun yung mga pasanin mo sa buhay, yung iyong mga problema, mga pagsubok mo, na pinahintulutan din ni Lord. So, kailangan buhatin mo yun. Kailangan kaya mo yun para makasunod ka sa ating Panginoon. At yan natin. Yan, pinapapasan kasi ni Lord yung cross mo, hindi para ikay mahirapan mga kapatid. Alam niyo po yun mga kapatid, kung bakit pinapapasan niyo yan. Kasi yung pagsubok mo sa buhay, yung mga problema mo, yung mga pasanin mo na pinabubuhat sa iyo ng Panginoon,
yan yung magtuturo sa'yo para ika'y maging matatag. No, mga kapatid, maging matatag, matibay, matuto sa buhay, at matutong magtiwala sa Panginoon. So, yun yung dahilan kung bakit gusto ni Lord, carry your cross every day. So, kapag sinabi ni Lord yun, siyempre, alam mo naman, pag kay Lord nagmula, siyempre may tulong ng Panginoon yan. Kaya nga sabi ni Lord, carry your cross, pasanin mo yan. Kasi dyan ka magiging matatag. Kasi yung pagsubok naman, mga kapatid, sa Lord din yun. Kumbaga pinahintulutan din ni Lord yan. Yung mga pagsubok, nagaling sa Panginoon. So, yun yung mga pinahintulutan niya. Meron kasi tayong mga free will na minsan nagagamit natin, so nagkakaroon ng consequence. So dito naman sa mga pagsubok na pinahihintulutan ni Lord, so dito gusto ni Lord na maging matatag tayo, matibay, matuto sa buhay, at matuto magtiwala sa Kanya. So yun yung dahilan kung bakit merong mga pagsubok na mula sa Panginoon, mga kapatid. At pag nagawa nating pasanin yun, hindi ka na basta-basta mapapasuko, mga kapatid. Unshakable ka. Mag-isa yung pananampalataya. At dahil sa iyong pagtitiwala sa Panginoon. So kung bakit kanina, forget yourself and carry your cross. So si Lord Jesus na nagsabi ng carry your cross. Huwag kang mag-alala kapag sinabi ni Lord yun, tutulungan ka ng Panginoon. No, kaya mo yun. Naniniwala si Lord na lahat ng pagsubok na pinahihintulutan niya, kaya mong mapagtagumpayan. Bakit? Bakit kaya mo yun mapagtagumpayan? Basahin natin 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Yan, hanapin natin. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo. Ayan. So, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyon. So, ganun kabuti ang ating Panginoon. Ganun kadakila ang Lord. Siya rin mismo yung tutulong para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na yun. Amen. So, tapat ang Diyos, mga kapatid. Kung bakit naniniwala ko na bawat pagsubok na pinahintulutan ng Panginoon, kaya nating lampasan. Kasi sa ibang salin yan, mga kapatid, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng iba. So lahat yan naranasan na rin nila, napagtagumpayan na rin nila. Sabi nga dito, ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. So lahat ng pinahihintulutan na mula sa Panginoon na pagsubok ay siguradong makakaya natin, dahil hindi hahayaan ng Lord na sobra-sobra yung pagsubok. Kumbaga, hindi hahayaan ng Lord na higit pa sa ating kakayanan yung pagsubok. Pag alam ni Lord, estimate na niya kung kaya mong lampasan yun, at sa tulong din ng Panginoon kung magtitiwala ka. Kaya nga pinahihintulutan yung pagsubok, ang reminders ng Lord para maging matatag ka, matibay ka, matuto sa buhay, at ang pinakamahalaga, matuto kang magtiwala sa Panginoon. Amen. Amen, no, mga kapatid. So, kanina, forget yourself, carry your cross, and follow me. Ngayon, follow me naman, mga kapatid. Sinabi ni Lord na sumunod tayo sa Kanya. Diba? Minsan napapansin nyo, mga kapatid, hindi ganun kabilis or kadali mapagtagumpayan yung mga pagsubok sa buhay. Hindi ganun kabilis. Hindi instant solve agad, mga kapatid. May time na may proseso. So kailangan yun. Kailangan talaga may process, mga kapatid. At about process, lagi may purpose. So si Lord Jesus na nakakalam niya, no? Ang Lord na nakakalam niya kung bakit kailangan
may purpose. Basta sumunod pa rin tayo sa Panginoon. Sabi ni Lord, follow me pa rin. Kailangan ng proseso at hindi ganun kabilis masolve ang isang pagsubok. Di ba? Kahit marami mang pinabibitawan ang Panginoon, napansin nyo mga kapatid, marami siyang pinabibitawan, maraming pinapatalikuran or pinapatakwil na mga hadlang, pinapatakwil niya yan. Marami mang pasanin, may mga pasanin, problema, pagsubok. Sabi ni Lord, follow me pa rin. Sumunod ka pa din sa Panginoon. Kasi si Lord mismo ang tutulong sa iyo. Ngayon, kung lalayo ka sa Panginoon dahil sa mga pasanin mo, mga problema mo, or sa hindi mo kayang forget yung iyong sarili, hindi mo kayang talikuran yung mga hadlang, isipin niyo pong mabuti, wala pong makakatulong sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Kaya yung sinasabi ni Lord, sundin natin, takwil natin yung kailangan itakwil ng mga hadlang at pasanin natin yung mga dapat pasanin at sumunod tayo sa Panginoon. Kasi ang kaakibat niyan mga kapatid, ayun, mga tinuturo ni Lord, maging matatag ka, yan reminders, maging matatag, matibay, matuto sa buhay at matutong magtiwala sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Lord. Kasi yung reminders ni Lord, meditate mo yung kanyang salita para habang humaharap ka sa pagsubok. Alam mo yan mga kapatid, pag minimeditate mo yung word ni God, tapos meron kang mga pagsubok, humaharap ka sa pagsubok, merong wisdom merong biyaya ng karunungan na nagbumula sa Panginoon. So nagiging tama yung iyong mga desisyon. Hindi ka basta-basta mag-decide na walang guidance ni Lord kapag binimeditate mo yung kanyang word. So hindi ka magsisisi sa huli. So wag kang lalayo sa Panginoon. Kapag ito yung reminders din yun mga kapatid, pag hindi mo napulot yung aral, pag hindi mo pinahalagahan yung tinuturo ng Panginoon sa bawat pagsubok na yung dinaraanan, darating yung time, dadaanan mo ulit siya. Kaya importante mapulot mo yung aral makuha mo yung tinuturo ng Panginoon. Para once nadaanan mo yung pagsubok na yun, alam mo na kung paano mo siya masosolve. Pero dahil din yun sa tulong ng Panginoon, dahil din sa guidance ni Lord, kasi tinulungan ka niya na magtiwala sa Panginoon, di ba? Kung nakapansin niyo mga kapatid, kaya nasabi ko si Lord Jesus, yung best example niya, yung forget yourself, carry your cross, and follow me. Alam niyo mga kapatid, si Lord Jesus talaga ang pinaka example niyan mga kapatid. Sabi ni Lord, sabi sa kanyang salita, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Forget yourself, no? Kumbaga i-illustrate lang natin to mga kapatid, no? Si Lord Jesus, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao mga kapatid. Pinanganak din siya katulad natin, baby, no? Pero hindi sa pamamagitan ng way ng tao. Siya kasi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Basahin natin mga kapatid yung Pilipos chapter 2 verse 6. Yan. Philippians chapter 2 verse 6. Ito mga kapatid. Philippians chapter 2 verse 6. Ayan. So dito pwede nating kasi si Lord ang example Kahit siya ay Diyos, di ba? Ayan, nakalagay diyan. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Di ba? Hanggang 8, sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Ito po ay Pilipos chapter 2 verse 6 hanggang 8. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao.
At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So doon makikita natin mga kapatid na ito kasi holy yung ginawa ni Lord eh. Holy kasi ang ating Panginoon. So hindi natin kayang pantayan yung ginawa ni Lord mga kapatid. So ini-illustrate ko lang kung paano rin sumunod ang Panginoon sa Ama mga kapatid. So hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Pinasan ni Lord. Carry your cross. Kung pinasan ni Lord, literal na cross mga kapatid. Literal. At ang laman ng cross na yun, alam na alam ng Panginoon kung ano yung laman ng cross na yun na kanyang buhat na buhat. Kanyang buhat-buhat sa kabila ng latay, pang-aalipusta sa kanya, yung pagod niya. Buhat niya yun mga kapatid. Ginawa niya yung pagbubuhat ng cross. Dahil alam niya ang laman nun ay ang bawat isang nilikha, ang kaligtasan ng bawat isa, ang kagalingan ng bawat isa, ang pagkakataon na mapatawad sa kasalanan ng bawat isa mga kapatid, at mabigyan ng pag-asa ang bawat isa na makalapit sa tunay na Diyos mga kapatid. So yun yung buhat-buhat ng ating Panginoon. Lahat ng ito ay pasan ng ating Panginoon. So naiyak ang aming baby. So yun, hindi na naiyak ang aming baby. So umaga pa lang kasi mga kapatid. So dito tayo agad bulay tayo ng word ni Lord para may guidance tayo mga kapatid. Si Lord lang kasi ang makakapagbigay ng kapayapaan natin. So yun, nasa na tayo So yun, para mabigyan ng pag-asa na makalapit sa tunay na Diyos ang bawat isa. So pasan ni Lord yun lahat. Yun yung laman ng cross. Tayo ang kaligtasan ng bawat isa para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan mga kapatid. So pinasan ni Lord yun. So mahirap ba yung dinanas ng ating Panginoon? Sobrang hirap mga kapatid. Sobrang hirap ng dinanas ni Lord. Kasi nung time na yun, parehas mo rin siya na tao. Amen. Tao rin po siya katulad mo. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Diba binasa natin po kanina sa Pilipos. 100% tao siya nung time na yun. Dinanas niya, naramdaman niya kung ano yung mga sakit, yung pagod, yung emotion naramdam ni Lord dyan, yung mga pang-aalipusta ng mga tao. Buhat niya yun mga kapatid. And kanina, forget yourself, carry your cross, and follow me. So gaya ng sinabi ng Panginoon, nag-follow din po siya, sumunod din po siya sa kalooban ng Ama. Naging masunurin po ang ating Panginoong Jesucristo hanggang kamatayan mga kapatid. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, yung si Lord Jesus, muli siyang binuhay. After 3 days, binigyan siya ng titulo na higit pa sa lahat ng mga titulo. Basahin natin Pilipos chapter 2, 8 naman hanggang 11. So dahil nga ang Panginoong Jesucristo masunurin, nag-follow din siya mga kapatid. Nagpakumbaba siya, naging masunurin. Ayan po yun mga kapatid. Hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos dahil sa pagiging masunurin ng Panginoon, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. So sa ibang salin po yan, titulo. Binigay sa kanya ang titulong higit pa sa lahat ng mga titulo. So ibig sabihin pinakamataas. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat. So ibig sabihin magpupuri ang lahat nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. So bawat isa ay sasamba sa ating Panginoong Jesucristo.
no, mga kapatid. Kaya yung faith natin, ituon natin sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Dahil sinasabi na dito na malinaw dito po sa verses na ito na ang lahat ay nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay luluhod at magpupuri sa Kanya. Amen, mga kapatid. So yan, marami pang verses po dito na tumutukoy na si Lord Jesus ay dapat natin sampalatayanan. So mababasa natin yan, mapupuntahan natin yan, mga kapatid. Yun. So ang muling pagkabuhay ni Lord Jesus, nung siya ay binuhay after 3 days, ang muling pagkabuhay niya ay nangangahulugan na ang mga patay ay muling bubuhayin, mga kapatid. Ito ang katibayan na ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo ay hindi mananatiling patay. Hindi mananatiling patay. Basahin natin 1 Corinthians chapter 15. Yan, 1 Corinthians chapter 15 hanggang 20. 1 Corinthians 15:20. Yan. Ulitin ko po 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Yan po nakalagay po dito. Ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ayan, mga kapatid, yun ang katibayan. So, diyan po nagpapatunay na ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Kristo ay muling bubuhayin, mga kapatid. Ano yung supporting verse nun? Sige, basahin natin. John chapter 11 verse 25. John 11. Sige, tingnan natin. John 11 verse 25. Ayan. Sinabi sa kanya ni Jesus. So ito yung kausap niya si Martha. So, sinabi sa kanya ni Jesus. Ito yung supporting verse, mga kapatid, yung verse na nagpapatunay. Ako ang nagbibigay buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus. Kasi si Lord hindi naman siya pwede magsinungaling, mga kapatid. Lahat ng lumalabas sa bibig niya ay ginagawa niya, no? Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Amen? So, yun, mga kapatid. So, basahin pa natin dito naman sa John chapter 6 verse 40. John chapter 6 verse 40. Saan yun? Yan. Sabi dito ni Lord, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak. Sino po yung anak dito, mga kapatid? Si Lord Jesus. Lagi niyo pong tatandaan, Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu ay isa, mga kapatid. Isa po ang kanilang layunin. So, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So, yun yung mga patunay, mga kapatid. Marami pang verses dyan kung bakit si Lord Jesus yung tinutukoy na dapat sampalatayanan, mga kapatid. So, yun. Hanggang doon lang tayo, mga kapatid, na medyo maba ang ating video. Loobin ng Lord na maintindihan po ng bawat isa yung salita ng Panginoon. Salamat sa Lord. All glory to God. And God bless po sa bawat isa.